Magandang araw po sa ating lahat at nandito po ako upang magbigay ng aking opinyon sa nangyayaring sitwasyon ng ating Pilipinas. Siguro naman po sa ating mga social media ay marami tayong mga nababasang negatibong komento. Karapatan po ng bawat Pilipino na magbigay ng ating opinyon tungkol sa sitwasyon ng Pilipinas at sa ating mga leaders. Ang akin lamang pong masasabi ay ipagdasal po natin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kalusugan. Alam po natin na siya ay may edad na at nangangailangan po ng dasal para sa kanyang sitwasyon at sa kanyang kalusugan. Kahit naman po siguro sa ating mga kapamilya, kaibigan, mga kakilala, kung may sakit po ang tao at nabalitaan natin na ang sitwasyon niya ay malubha o kahit na wala siyang pambiling gamot, ay atin po siyang ipagpipray. Tama po ba? At ganun din po ang dating Pangulong Duterte. At ang akin lamang pong opinyon ay ibabahagi ko na isa rin po akong Pilipino na nangangarap ng mapayapang bansa. Nangangarap po na sa mga susunod na generation natin, ang ating kabataan, ay magkaroon po sila ng talagang magandang kinabukasan. So, akin pong ibabahagi ang aking konti pong nalalaman. Ito po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi po rito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." So, sinasabi po rito sa ating salita ng Panginoon na kung tayo po ay tatawag kay God, magpapakumbaba, tayo'y magdarasal at hihingi, talagang isisik po natin ang Panginoon. At tayo'y tatalikod sa ating mga kasalanan, tayo ay magsisisi ng taos puso po sa ating kasalanan. Papakinggan po tayo ni God at papatawarin sa ating mga kasalanan at Kanya pong papagalingin ang ating bayan. Alam ko po sa ating lahat, lalo na po ang mga sumuporta sa dating Pangulo, ay nasasaktan sa mga nakikitang balita, napapanood sa TV, dahil po sinuportahan po nila ang dati nilang presidente. Pero sinasabi po dito na si God po mismo ang maghihil sa ating mga puso. Nasaktan po ang bayang Pilipino ngayon. Si God po ang maghihil sa ating bayan. At tayo lamang po ay tumawag sa ating Panginoon. Sa Kanya lang po tayo umasa, natutulungan po niya tayo. Sabi, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear." Tutulungan po tayo ng Panginoon, hindi po maikli ang Kanyang kamay para tayo ay isave. At hindi po siya bingi para siya hindi po marinig ang ating mga panalangin. Alam ko po na marami ring nananalangin na magkaroon po ng hustisya ang naging biktima po ng war on drug. At sa tamang panahon po, at ayon sa kalooban ng Panginoon, makakamit niyo po ang hustisya. Kay God lang po tayo lumapit, kay God lang po tayo humingi ng tulong, dahil siya po ay maaasahan. Papakinggan niyo po ang ating mga panalangin. Sabi din po sa Psalms
46 verse 10, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted over the earth. And be still po, God is in control over the Philippines. Kontrolado po ni God ang lahat ng nangyayari sa buong bansa, sa situation natin ngayon. Kontrolado po ni God ang nangyayari sa bawat isa po sa atin, sa bawat Pilipino. Alam po niya kung ano mangyayari sa atin. Ang sinasabi po ng ating Panginoon sa verse na ito is, magtiwala tayo sa Kanya. Be still, manalig tayo sa Kanya. Alam po ni God that I am God. Alam po niya lahat ng kailangan ng mga Pilipino. Alam po niya na nasasaktan ang mga Pilipino. Alam po niya na may mga pinagdadaanan tayo. Ang gusto po ng ating Panginoon ay ma-exalt po siya among the nation. Gusto po ng ating Panginoon na siya lamang ang kilalaning Lord sa bansang ito. And sabi rin po, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and mountains fall into the hearts of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Sinabi na po na si God lamang po ang ating tanggulan, siya lamang po ang ating lakas, an ever-present help in trouble. At ang Pilipinas po ngayon ay nasa trouble. Huwag din po tayong matatakot dahil siya po ang tutulong sa atin, an ever-present help in time of trouble. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi rin po na blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His inheritance. Ulitin ko po na blessed is the nation whose God is the Lord, and the people He has chosen as His inheritance. Alam niyo po, mapalad ang bansang Pilipinas dahil napakadami po nating natural resources. At alam din po ni God na ang ating economic ngayon ay hindi maganda dahil may epekto rin po ito sa stock market. At ang iba pang issue ng bansa ngayon ay sa agrikultura. Isama ko lang po ito na mababa po ang ibang mga gulay ngayon, baksak presyo dahil sa dami ng supply. At akin lang pong ibabahagi na God is in control of everything. So tayo nga pong ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bansa namin. Ikaw po ang siyang tumulong. Yung situation po ngayon sa aming bansa, tulungan niyo po ang dati naming Pangulong Duterte sa kanyang kalusugan, that you are control over his life, at sa nangyayari pong situation ng mga leaders namin. Bigyan niyo po sila ng wisdom, si President Bongbong Marcos, bigyan niyo po siya ng wisdom para patakbuhin ang bansa namin ng maayos. Nang iisipin po niya at ang kanyang kabinete, ang mga secretaries, ang iisipin po ng bawat leaders ng bansang ito ay ang kabutihan na ibabahagi nila sa mamamayang Pilipino, na maglilingkod po sila sa mamamayang Pilipino. Salamat, Panginoon, that you will bless this country with more jobs, that you will bless this country with peace, with justice. And I pray, O Lord, that let love, let forgiveness rule sa bawat puso ng bawat Pilipino. Panginoon, itinataas namin ang bansa namin at maraming salamat, God, na mahal mo ang Pilipinas at malalagpasan po ng Pilipinas ang problemang kinakaharap ng bansa namin at ang mga minor problems. Ang lahat pong ito ay hinihiling ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At
Sa mga kapwa ko po, intercessors, wag po tayong titigil na ipag-pray po natin ang bansang Pilipinas. Wag po tayong titigil. Sabi nga, don't stop praying until wala pa pong answer. Ganon din po, ipag-pray din natin ang ating pamilya, the unit of society, ang ating mga anak. Gabayan po nating mabuti, lalo na sa social media, sa mga napapanood nila. At ang ating pong mga anak ay ang bagong bayani at sila po ay talagang pag-asa ng bayan, lalo na po kung magagabayan po ng bawat magulang. At kumustahin po natin sila. Simpleng kumusta po. Kumusta ang kanilang buhay, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga classmate, kaibigan at guro. At akin lang din pong gustong ibahagi sa inyo na wala pong imposible sa ating Panginoon. I-heal niya po ang ating bayan kung tayo po ay susunod sa Kanya. Sumunod lamang po tayo sa Kanya because He knows everything. Para po sa ikakabuti ng bayang Pilipinas. At let the will of God be done in our country because His will is good, perfect, and pleasing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.